Yan, welcome back sa ating YouTube channel Ronde TV mo. Panibagong warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy ay inilabas na ng Pasig RTC. Ang tanong, maaaresto na kaya? O susuko na kaya itong si Pastor Apollo Kibuloy? Ayon sa Pulis Davao ay itong si Pastor Apollo Kibuloy ay nananatili pa rin ito sa Davao City. Yun ang wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Laman nga po ng balita na mayroong suspension order ang Malacanang dito po sa gobernador ng Davao de Oro. Mga kapatid, yung pong gobernador, sabi nga hindi siya aalis sa pwesto. At kanya rin pong questionin ito nga pong suspension order na ito. At imbalikan lang po si General Alden Delbo. Sir, wala pa. Okay, sandali lang. At maliban po dito nga, ngayon, ang pinakahuling balita po, dito po sa, ano bang kanyang designation? Anointed o appointed? Appointed. Appointed Son of God. Ito nga pong kaso pa rin ni Pastor Apollo Kibuloy, kung saan meron na ring arrest warrant na inilabas naman siyaan sa Pasig. Sige, ito muna. Hello sir, General. Good morning. Better kaya. Good morning po. Mupay nga aga. Ay salamat ng madamo, General. Unahin ko lang po, yung dito yung suspension order kay Davao de Oro Governor, kumusta po? Na-serve naman natin yung suspension order ni Governor Edwin Hubahib. At least na yung tension na nangyari kahapon nag-subside naman at least ngayong araw. At yung acting governor, which is vice governor, acting governor Oyoy, ay mag-oopisina doon sa SP building. At i-resolve na lang natin ng maayos ito, i-ease natin yung tension. Ang sa amin lang, walang masaktan na tao, and the peaceful transition. Kasi mayroon ngang order for him to be suspended for 60 days. Binaba sa ating SILG galing sa palasyo. Okay, sige. So meaning, so Governor Hubahib, diyan ka lang sa Governor's Office, pero na-serve na sa iyo yung suspension order habang si Vice Governor na acting governor, dun siya sa Sangguniang Panlalawigan Office. Yes, ngayon lang muna sa ngayon at alam na rin ng ating mahal na SILG at nag-advise din siya na for the meantime, yun lang muna for the peaceful transition. Pero ang mga trabaho ng governor para hindi mantala yung serbisyo sa mga tao, mag-opisina si acting Governor Oyoy doon sa SP building para tuloy yung serbisyo. Opo, sige. Ngayon ho ba may mga supporters pa itong si Governor Hubahib sa mismong Kapitolyo, sa may area po dyan sa labas? Yes, so meron siyang supporter pero wala namang unruly, wala rin namang nagbabarikada sa ngayon, no? At kinakausap din namin talaga si Suspended Governor Edwin Hubahib na mahinahon, wag lang nating i-agitate lang din yung mga supporter natin. At kung ano man yung mga legal remedies na pwede niyang gawin sa mga abogado niya, ay gawin lang niya para may peaceful resolution dito sa tension dito sa Davao del Norte. Ay, salamat naman. Sige po. So, ganito po, maiba na ho kami, General Delbo, sir. Itong kay Pastor Apollo Kibuloy, yun ho bang ikalawang arrest warrant na wala daw pong piyansa? May kopya na ho kayo? Yes. Kaninang umaga, pinahanap ko yung trafficking against persons. At ito na Viber nga sa akin, ng investigation officer natin. At nakita namin sa e-warrant natin na Manong Ted na meron nga siyang lumabas na warrant of arrest again. Paano po, ano ang inyong disposition dyan ngayon? Paano po ang inyong gagawin dyan po sa pangalawang arrest warrant na walang piyansa? Well, ito, matagal naman natin talagang ini-implement yung dalawang warrant na bumaba dito. Yung may piyansa
with this anti-trafficking in person act na violate, no, na tinampa kay Apollo Kibuloy, Pastor Apollo Kibuloy, talagang yung mga intelligence officer natin, I ordered them, no, to have a precise, timely, and relevant intelligence information with regards to the whereabouts of Pastor Kibuloy para ma-effect natin itong arrest na. Meron ho ba kayong kung mamarapatin po ninyo, and we will respect kung wala po kayong mabibigyan ng informasyon, meron ba kayong linya sa kung sino man po ang malapit kay Pastor na maaari makapagkumbinsi po sa kanya na sumuko na lang po ng mahinahon at harapin tong kasong ito? Yes, ginawa po namin yan, Manong Ted, no? Ginawa namin yan and nag-reach out kami sa mga abogado niya na ang gawin ni Pastor Kibuloy with the lawyers, i-convince nila yung client nila to come out in the open and face these charges. No? Mais out din yung tension dito sa Davao with regards to the case of Pastor Kibuloy. Nakakausap namin yung mga abogado niya. Oh, pero in the light of this new development na ang kanyang ikalawang arrest warrant ay wala ng piyansa. Opo, ano po ang tingin po ninyo? Si Pastor Baho kaya ay naandyan pa sa Davao dahil iba hong usapin itong wala ka ng piyansa? Well, ito, ang una niyang sinabi, no, Sir Ted, na ang hiling niya, hindi siya ma-extradite sa US, hindi makialam ang FBI dito sa kaso. Ngayon, andito naman itong non-bailable charges against sa kanya. Then nakakasiguro na talaga siya na pag kung siya ay sumuko at non-bailable ito, hindi talaga siya mabibitbit. So, tingnan natin yung galaw ngayon ng abogado niya na kung surrender at andito na ito, non-bailable ito, then kung yung sabi naman niya na harapin niya, wag lang siyang dalhin sa ibang bansa, o nandito na yun, Pastor, ang warrant sa'yo na non-bailable in which if you will surrender or get arrested, hindi na talaga makikialam ang ibang bansa nito because ang ating hukuman dito ay nag-take cognizance na dito sa kaso. Kung sakasakali siya ay maa-arraign, no, ng hukuman, so meron na hong jurisdiction sa kanya. Wala nang jurisdiction at hindi na rin siguro makialam yung ibang korte dyan unless maayos niya muna ito dito and then to face again other charges wherever he is charged. So, okay, sige. Okay. General, gaano po tayo nakakasiguro dun sa sinabi nyo kanina kay Manong Ted na talagang nandito pa po siya sa bansa at nandiyan lang sa Davao? Kasi may mga nagsasabi baka daw po nakalabas na po ito ng bansa. Well, nung una po tayong nag-usap last week, ako, ang ano ko talaga, being from here, from Davao also, tapos siya taga rito rin, this is safe haven, no? And intelligent information says last week na nandito siya sa Davao. Pero sa ngayon, hindi ako makapagbigay ng yung accurate information kung nandito ba siya talaga pa ngayon. Unless mapagbigay ang mga intelligence operative natin ng kanilang assessment or intel with regards to this to his whereabouts, kung nandito pa ba siya sa Davao o nandito sa Pilipinas. Oo. Si Pastor Apollo Kibuloy, kilala naman po natin na may ilang politiko na malapit po sa kanya. Paano po tayo nakakasiguro na hindi po ito napoproteksyonan at natutulungan sa kanya pong pagtatago? Well, nagbigay din ako ng warning kasi ano rin yan, pwede kang kasuhan dyan, no? Kung sino man ang nagkukupkop or talagang willfully and unlawfully hiding Pastor Kibuloy, no, from the authorities, pwede kang kasuhan dyan. That is obstruction of justice, no? So kahit kapulisan ko dito, at I gave a general warning to everyone, to anyone cuddling him willfully, hiding him from the authorities, no? Tinutulungan siya.
Oo. Opo. Last na lang po sa akin, meron po ba kayong timeline na ibinigay po sa inyong mga tauhan? Kasi sabi nyo may mga intelligence information na naman po kayo na talagang andyan sa Davao. Yung accuracy lang kung saan mismo sa Davao ang hinahanap ninyo. Binibigyan nyo po ba ng timeline? Ito pong mga inuutusan yung maghanap sa kanya kung ano, sa lalong madaling panahon, in a week's time po ba ito? Every now and then, sorry, Sige lang po, diretso lang po, General. Every now and then kinakausap ko yung intelligence operative natin from the PNP, from the AFP. Sa totoo lang, the other day nandito yung Office of the Sergeant at Arms at pinatawag ko rin yung intelligence operative natin at na-serve din ng Office of Sergeant at Arms ang order of arrest din galing sa Senate. So wala naman akong binigay na timeline sa kanila pero talagang I am pushing them to give us that detailed information sa whereabouts ni Pastor Kibuloy. Sir, ang posibilidad na magbigay po ng reward sa sino man po makapagbibigay ng impormasyon? Wala po naman dito sa amin yan unless there is somebody will come out that he will be giving reward. Wala naman Manong Ted. At dito sa amin wala rin kaming maibigyan. We will just be working pero kailangan ko talaga yung relevant, timely, accurate information sa whereabouts niya kasi hindi being a decision maker, hindi ako basta-bastang magpagalaw ng tao kung wala man lang akong actionable intel. Sige. And sir, yung report po na may mga, di ho ba may reported na ownership ng mga barel si Pastor at meron daw hong mga tauhan siya na sinasabi daw po na posible may hawak ng mga armas na ito, kaya po baka magkaroon ng mga resistance, mga ganun pong usapin. Paano po namin dapat tanggapin ito? Well, sabi nga ko nga kanina, nagre-reach out kami sa mga abogado niya at sa mga leaders niya dito. And they assured us na walang resistance talaga na magagaling sa kampo nila and his followers. Tama yan naman ng Ted, meron siyang 19 firearms recorded because he has an LTAP, may license to firearms siya. At of course, pwede rin itong gamitin, so if ever na there is a resistance, pero nagpasabi naman sila na hindi talaga sila magre-resist. So, at ayaw din namin ng may bloodshed dito sa Davao region at ayaw namin maulit yung nangyari sa Dinagat Island kay Ecleo, hindi natin kailangan ng bloodshed dito. Yes. Sige po. Okay, sige. So kami salamat na marami sir sa inyo pong pagiging bukas sa aming tawag kasi po ang ating mga kababayan syempre malaki po itong balitang ito considering nga po na kilala po naman natin kung sino po si Pastor Apollo Kibuloy at dito nga din po may mga iba na naghahambing sa usapin po ng pagpapatupad ng batas. Yun ang sa tingin ko ay mahirapan itong ating mga kapulisan sa Davao na maaresto itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kahapon nga may in-upload tayo dito sa ating YouTube channel, pinakita natin kung paano ba hinaalughog ng mga kapulisan pati yung pinadala galing sa Senate ay pinuntahan nga yung mga ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy. Napakabagal ng kanilang kilos. Pagdating lang doon sa area, may mga may mga sumasalubong, may mga kamay-kamayan pa dyan. At yun na nga, paano nila maaresto si Pastor Apollo Kibuloy? Napakabagal. Itong si Risa Hontiveros baka ngayon ay high blood na. Kasi nga, pag nakikita niya yung mga upload video na nakikita naman na hindi naman naka-alerto yung mga naghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Paano maaresto? Kung ganun din ang kilos ng mga naghanap kay Pastor Apollo Kibuloy, di pala katulad ng yung mga nasa pelikula na pag wanted yung tao talagang naka-ready yung mga naghahanap. At yun ang ito namang mga baril ni Pastor Apollo Kibuloy, napakarami nito, 19. At kung sakali mang may balak itong si Pastor Apollo Kibuloy talaga na hindi magpaparesto kasi yung MNLF nagpahayag na rin ng
suporta yun noon pa. Kaya Pastor Apollo Kibuloy na hindi daw nila basta-basta isusuko sa gobernong ito si Pastor Apollo Kibuloy dahil nakikita nila na pang-aapi lang ang ginagawa ng pamahalang ito kay Pastor Apollo Kibuloy dahil nga sa mga siguro may mga talagang personal na galit itong Malacanang, itong palasyo. Yun nga yung gobernador nga ng Davao del Norte ay sinuspindi din dahil binigyan daw ng permit itong magrarally ngayong linggo, kaya sinuspindi daw. Yun din yung naririnig natin although hindi pa tayo sigurado kung talagang ano ang dahilan, pero yun yung naririnig nating balita. Kaya sinuspindi itong yung gobernador ng Davao del Norte dahil nga sa hindi binawi yung permit. Gusto ni Tambaloslos na bawiin yung permit na ibinigay sa mga magrarally ngayong darating na linggo, pero naninindigan nga itong gobernador ng Davao del Norte na hindi niya aalisin o babawian ng permit yung mga magrarally, kaya yun sinuspindi ng palasyo. Yun lang hanggang dito lang muna at itong si Pastor Apollo Kibuloy, abangan natin kung susuko ba ito dahil mayroon na namang panibagong warrant of arrest galing sa Pasig RTC. Yun ang hanggang dito lang muna. Bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Ma'am Berger Verhaldius ng Pulilan, Bulacan. Kay Rod Tagura, shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Ma'am Carolico Wakami, kay Idol Lockwood, shoutout Ma'am Idisa Borby, kay Trabador Mix Vlog, kay City Saliha Baguan, shoutout kay Numer Digiron, shoutout kay Chio Media, shoutout Bibi Akilong, shoutout kay Yolanda Amba at Manuel Marasigan. Yun lang dito lang muna at once again, this is Ron TV mo. Ingat yung lahat. God bless bawat isa sa atin.